dakilang Diyos na buhay. Kung Lord, muli sa gabi ng ito ay nagpasalamat din sa Lord God, na isang Lord, muli mo pinagtulog ang galing ito ng mananalangin sa amin, Lord God. Na magamat, Lord, lumipas ang ilang panahon, Lord God, na ang bagay nito, Lord God, dinawag din sa amin, Lord God, salamat na. Muli, Lord God, na magka sa amin ang bagay nito, Lord God, ay pinagtulog mo. Lord, tuloy na salamat sa biyaya mo sa amin, Lord God. Salamat sa mga kagalakan ng bawat sa amin, Lord God, na magamat sa bilang ngayon, Lord God, ay hindi makami ganong karami, Lord. Tunay, salamat, Lord God, na sa pasimula, Lord God, ay narito ka, Panginoon, sa amin, Lord God, para kami, Lord God, aliwin, Panginoon, sa gabing ito. Amen. Kaya sa gabing ito, Lord God, tunay lang ko pasalamat kayo sa iyo sa patuloy na biyaya na patuloy sa amin, sa mga pag-iingat mo, sa mga pagpapala mo, Lord God, na patuloy may binubuo sa pag isa sa amin. Kaya sa gabing ito, Lord God, na ako nalalangin, na kami dumudulog sa iyo, Panginoon, na kapag ang mga isa sa amin, Panginoon. Ano mo kami karapat dapat sa gabing ito, Lord God. Alam namin, Lord God, marami kami mga kamalian, mga kakulangan, Lord God. Sino, Lord God, alam namin, Lord, na sa iyo ang kapunuan, Panginoon. Lord, mahabag ka sa bawat isa, sa mga kapatid namin na wala, Lord God. Kapag ano, Lord God, na sana, Lord God, sa mga susunod na pagkakataon, Lord God, ay magpakalit ka sa kanila, Lord God, na ang bagay nito, Lord, higit na mahal ka sa anong bagay ng mundo, Panginoon. Ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, tunay na kapag ano kami, maging, Lord God, ang gagamitin mo sa gabing ito, tunay na patuloy, Lord God, buhusan mo na sa itong Espiritu, Panginoon, na kanyang putik na lalabi, Lord God, maging daluyan ng pagpapala, Lord God, nagmumula sa iyo. Alam namin, Lord God, na wala kaming magagawa, bakit sa amin, Lord God. Magkos, Lord God, ang aming mga buhay, ang aming mga layunin, Lord God, ay nakasalay lamang, Lord, sa iyong kapulihan sa amin, Panginoon. Sa iyong habag sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, tunay na, ang papuri at pasalamat, Panginoon, ay tinitiwala namin sa iyo. Sa iyong nakita at makapayan ng pangalan, Lord Jesus Christ. Amen, Lord God, hallelujah. Padala na to. Kita mo na tayo. Anong frequency, Brad? Anong mic? Hindi, anong number ng mic niya? Hindi, anong, sa may kulay? Anong kulay? Anong number? 590, 570, ano yan? 25 yung dulo. Ato, 25. Praise. Ito na ba? Praise. Palagpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. At sabi nga ng ating kapatid na Brother Michael, napakatagal na nawalay sa atin ang ministry. Amen? Ito ngayon na napakabait ng Diyos. 590 po. ng Diyos ay pinag tayo. Okay, Brad. Praise. Nice na bang awitan ako? Amen! Ako na. Ito po. Anong, ano ba? Sa Team E, Brad, he brought me out. Palagpakan natin ang Panginoon, mga Ano ba ito? my God, what's this strength in the Jehovah is from? Lowering the pit where my sins drag me down. I cry to the Lord from the day of my day. Oh, there
Awitin natin yung nagsasabi sa rin awit, I know whom I believe, sa Kim Ibran Simply. Masaya po ba ang bawat isa? Amen! Tunay na. I know that God's wondrous grace sweet had made known, nor wide and worthy Christ in love
ay mga kaumar mga kapatid. Ayun ako ay nadako na muli sa pagbibigay papuri Panginoon sa Panginoon, patotoo, pasalamat, o handog malawit. Tunay na malayo po ang bawat isa na magbigay ng mga pasalamat sa Panginoon, patotoo sa gabi ito, at ay gabi ito ng panalangin, gabi ng pagpapuri natin kay Lord. Sino po ba ang pinagpala? Sir White? Gusto kong pasalamatan si Lord sa nalakasan ko maghapon tunay na pinapapurihan ko si Lord sa patuloy na habag niya sa akin. Tunay na kasi nung mga nakarang buwan, 200 over 100 ngayon, hindi na ako nagpapabipin. Kasi parehas lang naman din. Amen. Tunay na pag medyo masama pakiramdam ko, sa Panginoon na ako nagtitiwala. Kaya pinapurihan ko si Lord. Salamat sa kalakasang palaging binibigay. Sa kabila ng maraming mga pagpupunta sila. Wala naman tayo magawa yung walang Panginoon. Tunay na gusto ko siyang awitin. Thank you Lord for your blessings. Amen. Dalawa ka tayo. Ano? Praise God. Apat yung may. Dalawang mic na nakatayo. Hmm? Thank you Lord for your blessings. Praise God. Lolo ko yung Wala. Ano? Hindi pa naman sa masyado. Iyan ba ang magandang sister? Oo. Hindi, hindi. Naglolo ko lang yun. Hindi, ito sa... Yan. They say I have nothing, but they are so wrong. My heart, I'm rejoicing how I this day
Tony. Lord. Amen. Sige pa po. Brother Nats. Hindi na ako pa na. Ay na masalamatan po ang Panginoon mga kapatid sa kabutihan niya sa atin. Kaya hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen. Amen. Salamat ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng kalakasan itong araw na ito. Kasi kagabi, round out, wala kaming tulog. Nagkaroon kami ng ilaw, 6 in the morning na yata. Kaya ang hirap, wala kaming tulog mga kapatid. Tapos, magkakabit dapat kami ng aircon ngayon. Another blessing ng Panginoon sa atin. Yan, binutas na. Kasi may blessing na naman ng Panginoon sa atin. Magpagkakabit tayo ng pangalawang aircon. Kaya nakita natin ang kamay ng Diyos. Kaya pwede pa pasalamat sa Panginoon na lagi niya tayo inaalala, binigyan niya tayo ng isang maalwan na panambahan. Amen. Kaya ang lahat ng kapalang pasalamat ay binabalik ko sa ating Panginoon Diyos ng buhay. Ngayon, sa blessing niya sa atin, tunay na alam niya tayo, lalo na tayo nakakapanambahan sa ating oras ng panambahan. Kaya tuloy na Panginoon sa bagay na tuloy na Amen. maling di man tayo karapat-dapat, pero Yes. andyan si Lord. Amen. Asubong tayo ng biyaya. Sino ba po? Siguro kung wala lang, kukuha po tayo ng kasa. O pwede, kasi bahagi talaga ng ating life at yan yung magkakataon. The windows of heaven are open. The blessings are calling tonight. There's joy, joy, joy in my heart. Since Jesus made everything right. He gave me a robe of pure white. I place it today on my mind, and that's why I'm happy tonight. Amen. Sa pangalalaki tayo sa kaloob, hintin mo kay Father Rudy. Patuloy yung ating mga nagkaloob ni Lord. Amen. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa gabi nito, Panginoon. Lord, Kasi po ay nagpupulong kasama-sama sa magpupuri, Panginoon, sa iyong pangalan. Mga pinapanalan po namin sa gabi nito ang mga munting kaloob, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, pagpala at magpalit, Panginoon, sa buhay ng mga anak. Upang sila naman po, Panginoon, ito mga na yung mga biyaya pagpapala, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay magamit nila, Panginoon, ang mga biyaya ito sa aming pag-aaral, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong mga pananaaral, sa pagpapatuloy na aming, Panginoon, ang aming mga kabutihan sa iyong puso, Panginoon. Nawa, Panginoon, kailangan namin na magpatuloy po kami ang bawat sa Panginoon sa amin na kami po ay magpatuloy ng palataya at manalig, Panginoon, sa mga dakilang pangako namin, Panginoon. Amen. May Lord. Kaya po, Ama, sa gabi pong ito, binabalik po namin ang lahat na aming papulit na salamat na ikaw po, Panginoon, ang mauna sa gawain namin ngayong gabi. Maraming Hallelujah. salamat, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Okay. Hindi ko talagang katayo. Awit namin ito ang sabi. I know I am Rokai. Tawagin sa ating brother. No, I am the bride that you're returning for. Dressed in garments white and free. I have the earthly love that I am holding. You're the one who means everything to me. I will sing
manalangin. Tunay, Lord, na ikaw ang naglagay sa aming puso na kami yung babalikan. Yes, Lord. Sa takdang panahon na itinalaga mo. Panginoon, maraming salamat po. Who are we, Panginoon, para kami ang pinili mo? Kung aming lingunin ang aming kapaligiran, mas maraming mabubuti kaysa amin. Ngunit salamat, Lord, na ikaw naglagay ng unawa sa bawat puso namin. Na sa kabila ng maraming gambala, Panginoon, na pag-uunawa namin, Lord, ang mapagmahal mong tawag sa amin sa panahong ito namin kinabubuhayan. We're very thankful for having a God like you, Lord Jesus Christ. And tonight, Lord, we bring you all the glory, the honor, and praises once again. Dahil kagalakan namin, Lord, na magpurit sumamba sa iyo. Dahil tunay na dakilang pagmamahal mo sa amin. Tunay na dakilang pag-aaruga mo sa amin. Tunay, Lord, na pagtatagumpayan namin ang lahat ng gambal ng aming buhay dahil merong Diyos na nag-iingat sa amin, ang aming Panginoong Jesucristo. Kaya mang banal, habang kami po ay narito sa kwartong ito, have preeminence, Lord. Ikaw, O Diyos, ang siyang mahayag at ikaw ang aming tinataas. Habang tinataboy namin, Lord, lahat ng espiritu na pwedeng makagambala sa gawain ito na aming dinedicate sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, Lord, aming hinihiling, may you freely move within us, Lord. Batid mo, Diyos, ang bawat puso why they come into this place tonight. Father, naniniwala kami, it's your pleasure to bless your little flock once again in this place. Kaya mga banal, as we approach thy word now, may you bless and vindicate your word para ang bawat salta mo ang siyang maging katugunan ng bawat kahilingan namin at desire namin sa gabing ito. Lord Jesus, once again, ingatan mo rin po ang iyong abang lingkod. Lord, ang iyong kalooban ang siyang pagdaluyin mo sa aking bibig upang pakikinabangan ang bawat nakikinig sa gabing ito. For the glory of your name, hanggang matapos ang gawain ito, Diyos, itinitiwala ko ng buong puso, buong lakas. Lord, ang aking pagtayo sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Diyos na buhay, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. At bago tayo magsiupo, mga kapatid, ay magbasa po tayo. Praise God. Magbasa po tayo dito po sa aklat ni Mark po, no? Sa New Testament, sa Mark chapter 17. Pero gusto ko po na dito lang po tayo basahin sa dulo para hindi tayo mag-ano sa oras, no? Babasahin din natin. Mark chapter 9, verse 28 to 29. Kasi dito rin po tayo mamaya magtapos. Para makuha natin yung buong ang kwento nito, ang isang tagpo na ito ng mga alagad sa ating Panginoon. Mark 9, 28 to 29. Para sabay-sabay po tayo magbasa. Mark 9, 28, 29. Nagahang? So, babasahin ko na lamang po sa wingkang English. Sabayan nyo na lang po ako. And when he was come into the house, his disciples asked him privately, why could not we cast him out? And he said unto them, this kind can come forth by nothing but by prayer and fasting. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, makakaupo na po ang bawat isa. Isang magandang gabi po sa kanilang lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat wala talagang official ang pagtayo ko ngayon kasi nag-usap kami kay brother nato, hindi naman ako umuo. Pero sabi nga po, tandaan po natin ang rapture ay mangyayari, nawa makasumpong tayo ng biyaya na totoong inihanda tayo ng Diyos.
Dahil kaya nga maraming maiwanan, maraming ma-disappoint. Pero kailangan manatili tayong umasa sa biyaya ng Diyos na laging handa. So kung totoong ganun paghahanda natin sa rapture, ganun din sa pagtayo sa pulpit, mga kapwa ko manggagawa. In season or out of season, preach this gospel. Di ba? Yan ang sabi ni Timothy. Now, sabi ko nga, hanggang ngayon, nandun pa, binubulay ko pa yung mensahe last Sunday, di ba? The true Easter seal. No? Kasi kahit na-master natin yun, kung yung buhay na bumangon, wala rin sa atin, tandaan, nandito yung kalahati nun. Yung kalahati, nandoon sa mediatorial, di ba? Siya yung high priest natin ngayon. At pagbaba, yun lang naman ang pagdudugtungin eh. So we must have that part of the Easter seal. Diba? So napakaganda yung pagtuturo. Kaya nga, huwag natin sayangin dahil hindi ito basta lang natin matutunan. Ito ay bahagi ng ating buhay. Sa ayaw at gusto mo, kung naniniwala ka na bride ka, bahagi ng buhay mo ito. Kaya kung meron kang pag-abalahan sa panahong ito, ay kailan pagbulayin mo ito. Sabi ni Brother Branham, I used to make inventory to my own self every day. Kailangan raw lumalapat tayo lagi sa salita. Hindi tayo nagmamadali, pero kailangan tayo yung kunti natin na narinig, here a little, there a little, precept upon precept. God is changing us from day to day, ba? Here, until we will be glorified, di ba? Yun kasi yung dapat natin mapansin. Now, gusto ko pong idiin ang pangangaral nito, mga kapatid, sa isang bahagi, isang anggulo, no? Sa totoong may pananampalataya, no? Gusto ko faith pa rin ang pag-usapan natin dito. Sabi ko nga, ang bata, ang provided way ng Diyos sa kanya umiyak lang. At kung hindi matugunan, walang magagawang remedyo. Iyak lang. Kapag hindi tugunan ng nanay, iyak pa rin. Ngayon, maraming Christian ngayon, pag may pangangailangan, pag hindi tinugon, gagawa ng remedyo. Napansin nyo ba yun? Baka biktima kayo dun. Sabi ko that time, nung walang bigas, halika, lumuhod tayo. Kasi kung maghanap ako ng mautangan, sabi ko, Lord, i-extend ko lang yung buhay ko. Ganon din bukas eh. Sisingilin rin ako ng uutangan ko. Alam niyo, dumating yan sa aking buhay. Kaya mahilig ako nagpapayo. Isumbong mo kasi sa Diyos. Bukal ng lahat ng pangangailangan mo. Now, itong tagpong ito, mapapansin niyo mga kapatid, no? Maraming, pansin natin kasi sa panahong ito, kahit sabihin natin we are filled with the Holy Spirit, sabi ko nga, wala tayong pwedeng mo ipagmalaki kung siya pa rin. Hindi tayo nakakalamang. Nung panahon ni Kristo, si Satan nagawa niyang pinako si Kristo. Tayo ay bahagi ni Kristo. Kaya rin tayong ipako ng kaaway sa karamdaman, sa kawalan, sa kagulumihanan, sa gambala dito sa pamilya, di ba? Wala tayong magagawa. Pero tandaan natin to, matatawid natin to dahil tapos na tayong itinawid ng Diyos. Kaya nga nandito ngayon tayo, we are the manifested, victorious people, sons and daughters of God. Yan ang truth. Hindi natin namamalayan yung position natin. Yun ang naging problema dyan. Kaya sabi ko, siyempre, sabi ko sa asawa ko, pasalamat nga tayo eh. Pinaalalahanan ng ating anak ng medyo pamalong mahapdi eh. Pero nakita mo ba na sumimangot ako? Salamat sa Diyos para matauhan ang anak ko. Diba? Pero kayo pinapayo ko ito sa mga anak, makinig kayo. Walang ibang layunin ng magulang para sa kabubuti nyo. Bawat pagtanggi nyo, may konsekwensya na nakaabang sa inyo dahil ayaw rin ng Diyos na pagdudusahan nyo sa araw na yon. Kailangan dito nyo pagdusahan yan. Di ba napakaganda mensahe sa atin? Para alam natin kung mali tayo, okay lang, dahil lalo tayong pinagpapala, pero ayaw ng Diyos yun, kailangan pagdusahan natin. Ayun ang pagmamahal ng Diyos. No? Now, gusto ko po itong binasa natin, gusto ko po itaas na umpisan natin sa 17,
Kasi para makuha natin ang tamang kwento nito. Sa verse 17 po, itaas lang natin. And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit, and wheresoever he taketh him, he teareth him, and he foameth, and gnasheth with his teeth, and pineth away. And I spake to thy disciples that they should cast him out, and they could not. O dinala na pala itong tatay nito sa mga alagad. Alalahanin natin mga alagad nito, nakaranas na ang lahat ng alagad ng pagpapalayas ng demonyo, ng pagpapagaling ng mga iba't ibang karamdaman. Dahil malawak ng mission nila nung time na yun. Kung babasahin natin yung Matthew chapter 10, napakalawak na. Punong-puno na sila ng experience, pero dumating isang tagpo, lunatic ito di ba? Yun yung hinihimatay. Kung sa panahon natin parang may epilepsy. Di ba? He answered him and said, O faithless generation, how long shall be with you? So ang sinabihan niyang faithless generation, yung tatay, di ba? Yun ang asal. Pangit. Kahit sa panahon ngayon, maraming Christian mayroong sinasabing may pananampalataya, pero pag sa showdown, parang wala. Hindi makita. Sabi ko nga kung may karamdaman sa bahay, sakit ang ulo ko. May Biogesic yata dyan, tignan mo. Malinis sistema. Maraming akong kilala ng ganyan. May marinig lang. Na-bless ako kay sister Press lang naman yan. Totoo naman yung BP, ganyan-ganyan lang Alam, may matututunan ka dyan. Pag alam mo parang mainit ang pakiramdam mo, alam mo mataas dugo mo, anong gagawin mo? Subukan mo magyuko-yuko. Bubulagta ka dyan. Anong gagawin mo? Maupo ka lang, kalma ka, Lord, salamat. Kung ito na yung time ko, salamat. Diba? Yeah. Salamat, magpasalamat ka. Pero Lord, kung pagbibigyan mo pa ako, ang Diyos kasi, ito yung makikita natin sons and daughters of God who are really filled with the Holy Spirit. Kahit anong kahilingan sa Diyos, makikita nyo mamaya. No? And they brought him unto him, and when he saw him, straightway the Spirit stirred him. 20. And wallowed foaming. 21. And he asked his father, How long is it ago since this came unto him? And he said, Of a child. Imagine, di ba tagal ng panahon kung gaano kalaki na itong bata? And oftentimes it had cast him into the fire and into the waters to destroy him. But if thou canst do anything, pansin nyo po yung approach, tama lang pala yung sinabi sa kanya, O faithless generation Dahil ang sabi niya, but if thou canst, wala pa siyang pananampalataya, do anything, pero balita niya sa Panginoon, lahat. Diba? Maraming himala, maraming pinagaling. Pero ang tingin niya sa Panginoon, pero kung meron kang magagawa. So, hindi pa talaga nabubuo yung pagtitiwala niya sa Panginoon. If thou canst do anything, have compassion on us and help us. Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Kita mo, kahit ganun pa yung inasal, sinabihan ng Panginoon, O faithless generation, mga wala kayong pananampalataya. Pero yet, ang Diyos, pagkatapos, nung nakita yung malit na bagay lang, tamang approach pero kung meron kang magagawa, tulungan mo naman kami. Hindi pumunta, Lord, pagalingin mo anak ko. Maglilingkod kami sa iyo. Hindi naman ganun Ayaw ng Diyos ng ganun. Huwag mo utusan ng Diyos. We are just the clay, He is the potter. Huwag natin diktahan ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Tinuring tayong kaibigan ng Diyos. Pero huwag naman natin utusan ng Diyos. Si Panginoon natin ng Panginoon. Praise God. If thou canst believe, all things are possible to him that believe. And straightway the father of the child cried out and said with tears. Eto na. Diba? Pansin niyo po ang asal ng isang may kababaang loob. Tatay ka. Hindi nahiyang lumuha.
Papansin nyo, sa iba ngayon, sabi ni Brother Branham sa panahong ito ngayon, dried eyes in worship. Wala na yung wet eyes in worship. Parang hindi na ma-appreciate yung ginawa ng Diyos. Bago pa man ikaw ay dinala rito sa sanlibutan ito to behold the goodness and the love of God. Marami na ngayon. Basta nag-pray na lang. Minsan kahit sa awitan, mahirap ipalakpak ng kamay. Minsan di na maitaas ang kamay. Di ba? Napaka-dry na ngayon. Kaya nga mga kapatid, sinasabi natin, sabi nga ni Brother Jerry, kailan sabi ng totoo? Kaya kung mamaya, kung masaktan kayo, si Brother Dan talagang, pag tumagal ito, baka babalatan tayo. Kung balatan tayo ng Diyos, pati ako na hindi makalakad pa uwi, nakahanda sa rapture, mas maganda yon. Diba? Hindi, mga kapatid, sabi nga ng lahat ng tumatayo rito, kung malapit nung panahon ni Lord Jesus Christ, kung malapit nung panahon ni Brother Branham, mas malapit ngayon. Diba? Praise God. When Jesus saw that the people came running together, He rebuked the foul spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him. Nangyari ba ito? And the spirit cried and rent him sore, and came out of him, and he was as one dead in so much that many said, He is dead. But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. And when he was come into the house, nagulat sila, pati alagad. Anong sabi ng alagad? Ask him privately, why could not we cast him out? Bakit hindi namin napalayas? Samantala, siguro sa nagdaan, pares na ganyan. Kasi sa dami ng mission nila, nakapagpalayas na sila ng ganyan. Pero bakit to hindi lang napalayas? Di ba? So mga kapatid, praise God, sinagot ng ating Panginoon, and He said unto them, This kind can come forth by nothing but by prayer and fasting. Now, mga kapatid, tayo po nakapukong manggagawa, I just want to address this first to us na tumatayo. Nakatingin sa atin ang weaker vessel. Diba? Mga asawa natin, mga anak natin, sino man ang nandiyan sa congregation. Tandaan po natin to, itong naganap na ito, hanggang ngayon nagaganap ito. Maraming nagpipray, pag binatong prayer, nagpray na. Pinagpray na kita, Brad, pero wala nang kamustahan. Bantayan mo yung pinagpipray mo. Kaya nga, sabi ko nga, na-bless ako sa inyo nung time na yon dahil meron kayong representative. Kailan, makita nyo rin ano nangyari naging bahagi kayo sa prayer. At naniniwala ko na nung dinalaw kami sa ospital ng ating kapatid, naikwento rin sa inyo kung ano estado namin. Di ba? So, kasi hindi naman kayo pwede magsabay-sabay niyan, lalong kahit ngayon sa bahay, napakalit ang bahay ko, paano standing kayo doon. Pag pupunta kayo sa kabila, puno rin ng gamit. So, talagang mahirap. Ganun pa man, mga kapatid, praise God. Sabi ko nga, pansinin natin ang asal to. Nangyayari nito, bakit minsan meron tayong mga prayer na hindi instantly? There was a time, mga kapatid, na ang kyuhin ko na tinirahan ko nung binata ko, nung pumasok ako sa Pentecostal Church, ay hindi niya nagustuhan ang gabi-gabi ako. Question niya yun. At hanggang sa tumira na sila sa Antipolo, bigla rin sila na-convert ng fourth watch. Yung humihingi ng buloy, di ba? Yung love offering. Pero obligadong love offering di ba? So dumating yung time na namaga ito. Dinala mo ba yan sa church nyo? Oo, pero wala Pinag-pray na, wala So, dinala sa akin dito sa 21 West Rembo. Siya pa nag-drive, pero parang goiter na siya, laki. Hindi na makalingon.
tinanong ko yung ano, yung pangalawang ano yun, yung una kasi nung pinag-pray ko, dinala ako doon, nakipagdebate pa sa akin yung pastora ng Fourth Watch. Wala namang pastora sa Bible, sabi ko. So, nakipagdebate sa akin, pero sige nga, o kayo mag-pray dyan. Kung gagaling yan bukas, hindi ako mag-pray ngayon. Kung gagaling yan bukas, totoo yung samahan nyo, magkita-kita tayo ulit bukas rito. Pero bukas mag-pray rin ako, kapag sa susunod na araw, pangatlong araw, magkita-kita tayo rito pag gumaling, o kaya pagpunta sa church nyo, isa lang ibig sabihin, nasa tama ako, nasa mali kayo. Showdown. Ganitong oras, sa 7 ng gabi. Hindi na, ikaw na mag-pray. Total, kung hindi gagaling bukas, sa linggo pupunta naman sila sa church. O di ba, no choice na ako, mga kapatid. Harapan nila, mga kapatid. Ang Diyos ko kayang durugin ang bukol na ito. Idudura mo lang ito na parang laway. Sa pangalan ng aking Panginoon Kristo, na Diyos na pinaglilingkuran. Harapan nila, yung pastora, para kang magsalitang may authority. Binigyan ako ng authority. Challenge yung authority. Ngayon, bukas, paggising niyan, wala na yung bukol niyan. Nangyari ba? To God be the glory. Nangyari. Dinura nila. Sa takot nila, tumawag sila sa kapatiran nila. Nung lumalabas yung nanadugo, didala nila sa Chinese hospital. Imagine, pinag-pray nga kita, nabasagin yan para lumabas eh. Dinala. Ubus ang pera mo dyan, Uncle. Sabi ko, okay, nandyan. Nilinisan raw para wala raw infection. Yan ang paniwala ng church nyo. Pero ang paniwala ng church ko, nung inoperahan si Adan, walang infection. Nung dinukot ang mata ni Samson, walang infection. Kung nasa kamay ka ng Diyos, walang infection. Ngayon, mga kapatid, after 4 months, 5 months, ganyan, nangyari ulit. Biglang tumubo ulit. Mga kapatid, dinala na sa akin dito sa West 21. Kinausap ko yung auntie ko. Gusto niyo bang gumaling si Uncle? Oo naman, anak. Pinsan ko, high school. Gusto niyo bang, opo. Hindi ko maramdaman. Ang hangad kong gumaling ang papa nyo, dapat mas sobra ang hangad nyo kaysa hangad ko. Hindi ko maramdaman. Pero ganun pa man, mag-pray tayo. Dahil kahilingan nyo. Lunchtime, nag-pray kami, mga kapatid. Pagkatapos kami nag-pray, malis na sila. Nagda-drive pa. Pero para sa maga yung, mas malit yung maga niya kaysa yung dati. Sabi ko sa asawa ko, paglabas sa gate, nilak ko yung gate. Umiling ako. Oh, ba't kumiling? Bilang ng araw ni Uncle, sabi ko, baka mahaba niya yata dyan ng 3 buwan. Kung naman pinapatay mo yung tao, napakalakas nga siya nag-drive. O di abangan mo. Totoo mga kapatid, lumampas ng 3 buwan, pero walang 4 na buwan. Yun din ang kinamatay. Sometimes when we do prayer, we must have, sabi ni Brother Branham, pagtayo mo sa pagluhod mo, alam mo kung ano yung katugunan ng Diyos. Tandaan po natin ito mga kapatid. We need to come into prayer na hindi tayo sumuntok sa buwan. Maging sa gabing ito, kagaya ng patuto ng ating kapatid, symptoms are lying vanities. No other greater vanities than the vanities to Jonah inside the whale's belly. Lahat ng lingunin niya, di ba? Bulok. Pero naalala niya yung dedication ni Solomon sa templo, di ba? Hinarap niya, yan ang sabi na ang kahit sa malayo, kung maalala at manalangin, tutugunin ang kanilang panalangin. Now, our God, our Lord Jesus Christ, di ba, ang siya namamagitan sa atin ngayon. Nandun pa siya doon bilang pagka-high priest. At He's watching us tonight. Wala tayong may tatago sa Kanya. Sa bawat maliit na bagay na magawa natin mabuti sa Kanya, ito yung nalulugod sa Kanya, nakakalugod sa Kanya na kung saan. Anak, ano ang kailangan mo? Remember, we are bride. Di ba? Si Esther takot lumapit sa hari nung time yun because it's not time. Alam niya, it's death. Pero nung nakita ng hari
na nakabihis. Praise God. Kung nakabihis rin tayo ngayon ng banal na Espiritu, makita ng Diyos, hindi man timely itong pagtayo natin, hindi tayo matitiis ng Diyos. Mga kapatid, meron lang po ipapakita ko sa inyo. Ito po yung, pansinin niyo po ito, nung sinabi nito, prayer and fasting. Maging naman si Brother Branham, there are times, pero hindi naman ang prayer fasting, minsan dadaanan sa mahaba, di ba? May nagpe-prayer ng 40 days. Ang totoong prayer and fasting naman, hindi naman yung pagkain lang eh. Balikan natin yung Book of Isaiah pagtalikod sa mga gustong-gustong gawin nito. Kung tumutok ka sa buong maghapon sa Facebook, pag mag-fasting ka, sirado ang ano mo doon. Dapat sa Biblia na lang, sa app mo na lang sa table, sa ano mo, sa the table mo o sa Bible mo. Mas maganda pa kung tamad ka magbasa, umawit ka muna ng umawit. Para bababa yung banal na Espiritu. And by there you will be guided, you will be inspired. At doon ka dadalhin sa isang tagpo na kung saan maintindihan mo gaano ka kamahal ng Diyos. Sometimes hindi natin kasi masyadong o lubusan na pag-uunawa gaano tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. You could just imagine binatok-batukan dahil sa iyo at dahil sa akin. Wala tayong, alam niyo mga kapatid, sa tuwing naalala ko, anak, kung minsan lang sana naalala mo ang ginawa ng Diyos sa iyo, hindi ka sana dumaan sa daang sasawayin ka ng Diyos kasi you are out of your way. Diba? So, pansin natin mga kapatid, ganito po ang pagkasabi sa isang message. Gusto ko lang po na, kasi prayer natin ngayon, pansinin niyo po yung pinakita, yung sabi ng prophet, no? Ito, sabi niya, praise God, sa The Token, sa 64:03, ano ito? Yan. A man that's got the baptism of the Holy Ghost or a woman that's got the baptism of the Holy Ghost has a right to everything that Jesus purchased for us. For that's the sign that we have. Now imagine, mababasa mo yung redemptive blessing. Pagkatapos inaangkin mo na meron kang banal na Espiritu at yung hinihiling mo, hindi mo nakakamtan. If you claim you have the Holy Spirit, at nabasa mo yung redemptive blessing, lahat ng nakapaloob sa pangako ng Diyos, humingi ka, makakamtan mo ito. Pero never na make time to the Lord. Dahil tandaan niyo po ito, in His own time. Manalangin ka lang ng manalangin. Baka tinuturuan ka ng patience to wait. Huwag mong madaliin ng Diyos. Dahil ang Diyos kailanman hindi nalilate. Yun ang naging problema sa napakaraming mananampalataya ngayon. Pero pinag-usapan tayo na nasa loob. Because isang araw, paglabas natin, totoo nga na may Diyos. Hindi ba maganda kung marinig natin, totoo nga may Diyos sa dakong yan. At isang araw, hindi tayo magyaya. Kusat silang pumapasok. We are the little magnets. The great magnet is the Lord. Kung tutong na magneto tayo ng Diyos, may mamamagnet through us. Mapansin nyo ba yung magnet, di ba? Ito yung major magnet, tapos may bakal, tapos may didikit sa bakal, tapos may didikit. If we live the way God wants us to live, tandaan nyo po ito, hindi uubra na walang tawag nito, sasama sa atin patungo sa church. Diyan nyo lang po makita na merong Diyos na namumuno sa iyo kapag magulat ka, may sasama rin sa iyo patungo sa church. Kahit hindi kayo magsalita. Kagaya ng kwento ko nga, funeral, wala akong nilatag na salita, kami lang nagbantay mag-asawa. Ilang gabi, 5 gabi, 6 na gabi, may na-convert. Nag-attend ang mag-ina, sa kalaunan, na-convert ang anak. O di dalawa na sa magkapatid. Doon namatay yung tatay. Nung namatay yung yung isang kapatid, dahil 3 magkakapatid, yung gitnang kapatid namatay, nandun kami ulit, nakita ng nanay, pagkatapos ng libing, na-convert din.
So, ibig sabihin, Diyos ang nagko-convert. Ang buhay natin can always be a better sermon than the way we preach the gospel. So, ito pa, mayroon pa akong babasahin na, no, ito mga kapatid, na last na quote, no? So, kailangan tiyakin natin, mga kapatid, na kung meron tayo, kasi kung wala tayo, wala tayo na. Ito yung, mahaba ito, kaya lang ito, gusto ko lang itong isang maiksi na ito, no? Kasi, when we pray, gusto ko po ang ano ito, ipaki-ano mo lang, when we pray, tignan mo sa the token yan eh, na, when we pray, ba't hindi ko na makita? Timo, oy. Oh, yan. When we pray, sige. Maiksi lang naman ito, mutid, no? When we pray, then we must present the token, referring to the Holy Spirit. Yung token, nung panahon nila Moses, yung dugo, di ba? Yan yung token eh. Pero yung nabubu na dugo, may buhay. Di ba? Yan yung sa Holy Spirit ngayon sa atin in the spiritual. Okay. So sabi ni Brother Branham dito, when we pray, then we must present the token. Imagine, if we claim to be a Christian, at wala, kaya nga yung sinasabi ng Brother Jerry na kailangan tayo maborn again, we must have the Spirit of God, then we start by new birth. Di ba? Ang new birth, ay kailangan meron tayo ito. Kailangan makita natin ang ating sarili, totoo ba na meron tayong banal na espiritu na lumalakad at namumuhay bawat araw? Mga kapatid, it's not kung gaano tayo kasama o nagawang pagkukulang. Alalahan natin, kagaya lang tayo ng bundok Sinai. Isang ordinaryong bundok, pero nung tumuntong ang banal na Diyos, naging banal. If the Holy One will come and dwell, yun yung sinasabi nila kanilang last Sunday, indwelling of the Holy Spirit, then we are a new nature. Mangyayari na pag yung vine nasa puso natin, tayo nga yung branch. Eh kung wala naman yung vine, paano tayo naging branch? Eh di hiwalay tayo sa vine. The vine must be inside. Para kung tayo ang branch, magmamanifest sa outer life natin, mula sa inner, ang totoong buhay ni Kristo. Diba? Praise God. Lord, I have obeyed you. Kaya nga, maraming nagsasabi, prayer nga ni Hezekiah eh. Mamamatay na lang, pero nung humingi ng, di ba, ng karagdagan, 15 years, dinagdag eh. Balikan natin si Hezekiah. Si Hezekiah, di ba? Sabi niya, umiyak, di ba, humarap sa pader, humarap, sabi niya, Lord, you know, I walk in perfect walk. Lumakad ako ng lakad na kalugod-lugod sa'yo. Eh tayo kaya, kung halimbawa dumating sa akin, anong gagawin ko, Lord? Patawarin mo na ko sa lahat ang pagkukulang ko. Bakit? Alam ko, hindi rin ako lumakad eh. Ng tamang katwiran ng Diyos. So, I cannot pray like Isaiah prayed. Di ba? Kasi, isipin mo yung ganong, yung kay Hezekiah na dumating na yung time. Meron siyang binargain, meron siyang bargain. Lord, batid mo ang lakad ko. Kaya tuloy na pasama, di ba? Collateral damage pa yung kasi nga yun yung perfect time na noon eh. Kaya minsan, kapag perfect time na, natin ang prayer natin, baga agawin pa natin sa kamay ng Diyos. Praise God. Nangyari ito sa tatay ko eh. Nung dumating na nung naka-recover dahil sa, ganito rin, assembling, Trinitarian, na first time ko naki-charge sa kanila eh. Namatay eh. 25 to 30 minutes na as patay ng tatay ko eh. Nagiyakan sila, nasa likod ko ng pulpit eh. Ang kahilingan ko lang for the glory of the Lord. Nung natapos silang pray, nung orasan ko, 27 minutes yata, sabi ko, Pastor, hindi patay si Papang. Sabi ng Papa ni Brother Peter, Brother Dan, wala ng pulso, wala ng heart.
Today, you will know the very God whom I'm serving, the Lord Jesus Christ. Sabi ng mama ni Brother Peter, ano ka ba naman, Christian tayo, hindi mo pa matanggap. Dito nyo makikilala ang Diyos na pinaglilingkuran ko, lalo na pasigaw ko. Para kung oddball. Hindi ko rin alam kung saan nanggagaling yun. Hindi ko parang, paano kung hindi nangyari yun? Eh di para kung baliw. Di ba? Pero masarap baliw kay Kristo. Kaysa matalino ka sa mundong ito. Gumalaw ang tatay ko, biglang, after 1 week, nag-attend ako sa church. Tuwan-tuwa sila, marami silang panaginip. Sabi nila, napaginipan namin si Papa, uwi na ganyan, nagtaro. Ang dami. Dumating na yung final point ni Papang. Kaya lang lalabas kami sa ospital, nabuhay, at sa bahay rin magtatapos yan. Hindi ko lang alam kung gaano katagal. Hindi, Brother Dan, kasi ganyan, pinagpipray ko. At yan, nakita ko siya na ganyan, nagluluto, ganyan. Okay, sabi ko. Nung inuwi namin, after 11 days sa hospital, okay, bumalik na, kumakain, hindi nagsasalta. Parang nangyari ng anak ko. Pero, kasi, so, dumating yung time na paggabi, katabi ko sa kama, pag gumaganyan, wait ka, gusto mo, umawit ako sa Panginoon. Gumaganyan lang sa akin sa kanan. Awitan ko. Alauna ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw, nawitan ko. Nung dumating yung time, after 31 days, after 29 days, siputin ko lang yung pamilya ko sa Maynila. Sabi niya, umiyak, lumuha. Sabi ko, hindi ako matutuloy ngayon. Pero bukas, tatakas ako. Bukas na lang. Hindi ako magpapaalam. Tama-tama prayer meeting. Pagdating ko doon ng Miyerkules, pagkatapos ng prayer meeting, uwi rin ako para Huwebes nandito ako. Imagine mga kapatid, ginawa ko yun. Nagpatutuo ko, si Papang magaling, malakas ang kain, ganyan-ganyan, pero tumakas lang ko, ayaw niya akong umalis. Dalawa lang mangyari kay Papang. Kung buhayin pa siya ng matagal, abutin isang taon, i-restore ang pananalita niya. Dahil malakas na siya, kumakain na siya, namimili ng pagkain. Pero kung hindi na-restore yung pananalita niya sa lalong madaling panahon, totoong dumating na yung time niya. Pagdating ko ng Huwebes, ng umaga, nadatnan ko pa yung tatay ko, lunchtime, nagla-lunch, nasa mid lang. Sabi ko, nung tinignan ko siya, Pang, nasa mabuting kamay ka na. Alam niyo mga kapatid, sometimes we pray, nakala natin nag-pray lang tayo. Nangungusap ang Diyos. Ito yung kadalasan, sabi ko sa asawa ko, you talk too much. Hindi ka pa nagbabasa ng Bible mo, hindi ka pa nagbasa ng message. Gusto mo, mag-pray ka ulit eh. How do you hear the voice of God right now? Provided ng voice ang tinig ng Diyos sa panahon natin ito. Kahit anong oras, merong tinig ng Diyos. Buksan niyo yung the table. Di ba? Pagbukas mo lang dyan eh. Punong-puno, nandyan. Pag nagbasa, yung laman ng puso mo na hindi mo pa dinala sa prayer, nandyan ang katugunan. Mali yung minsan, babasa ka. Tapos, di ba, malayo yung puso mo sa binabasa mo kasi iniisip mo yung pangangailangan mo. Huwag mga patid, umpisa natin yung prayer rito. Kalimutan natin pangangailangan natin ngayon. Ang kailangan ipag-pray natin ngayon, ano ang sakdal na kalooban ng Diyos sa dakong ito para sa ikabubuti ng bawat sa atin. Tandaan po natin ito, ang daming pinaganda ang prayer, pero pansin niyo po, napabuti ba ang buhay? Kahit ba, sabi ko nga, ang ganda eh. Sabi ko nga eh, parang, blessed na blessed ka, Brother Dan. Ba't talagang blessed na blessed ako? Kasi sabi ko, pinatuntong ako sa lupa, tagaroon ako eh. Imagine, dati, nakita mo ba ako doon, Brother Jerry? Kasi hindi mo ako nakita doon nung araw.
Hindi tayo magkita rito. The very reason why pinag-connect tayo, we were there. Otherwise, you can't believe that. Hindi mo alam ang pupuntahan mo. Hindi mo alam pupuntahan. Hindi ba kayo nagtataka? Iba-iba ang langwahe natin, pinagtagpo-tagpo tayo. Ang daming church na pwede natin puntahan. Bakit tayo pinagtagpo-tagpo rito? Sabi ko nga kung ako lang masunod, matanda na ako punta ako sa malaking church. O, di ba? Wala na magamit ko lahat ng mga makakapal kong jacket Kaya sabi ko, ngayon, paano ngayon? Sabi ko sa wife ko, mag-dispose na tayo ng maraming jacket. Kasi, kita mo, ganda, di ba? Pinawisan ka. Good for the health yan. Di ba? Praise God. Kailan ganito tayo manalangin sa Diyos? Lord, I have obeyed you fully. I have repented of my sins. Nagawa ba natin to? I feel that you have forgiven me. Dama mo ba? Hayag ba sa'yo? Pinatawad ka ng Diyos? I've been baptized into the name of Jesus Christ. Tsak, ginawa ko ito. The Holy Spirit is upon me. Tiyakin mo na totoo yan. Dahil kung totoo na ang Holy Spirit nasa iyo, kailan pag manalangin ka, totoong pananampalataya yan. Huwag kang gagawa ng paraan pagkatapos ng prayer mo. Dahil ang Diyos tumutugon by His own way and not by what you can do. Para yung kahilingan mo at yung gusto ng Diyos mag-in-equilibrium to attain the goal. Hindi ganun. Ang tao lang yun. Work out for your plan your work and work out for your plan. Di ba? Kailangan yung effort mo maging equilibrium dun sa hangarin mo para makamtan mo, para magkaroon ka ng result. Halimbawa, goal ko, kailan magkapera ako ng 100,000. Ano bang trabaho pwedeng kumita ko ng 100,000? Brother Dan, ito, ibenta mo itong bahay ko. 2 million ito. 5% ka. Mag-focus lang ako dun. Kasi 100,000 kailangan ko 5% commission ko, di 100,000 lang. Kung hindi ako mabenta, gagawa ko remedyo. Hindi ganun. Mga kapatid, pag actual itong pinag-uusapan natin, kasi ako, mas mahilig ako dun sa karanasan na totoong umaakma sa salita. Then there is something anchors back here. Whew. It's yours. It's over. Then it's all over. It's all over. It's settled, sabi ng prophet. I ask for this. I ask for it. I must have it. So wag tayo humingi sa Diyos na hindi natin angkinin ng totoong pag-angkin. Kasi hindi rin malugod ang Diyos sa atin. Kailan maubusan ng Diyos? Di ba? Isipin niyo, heaven and earth shall pass away, but my word shall remain. Ang mga pangako niya, hindi mabubura. Di ba? Hindi kailanman, walang nabawas pa sa kanyang pangako niya, kaya meron at meron ka lagi. Mahaba ito mga kapatid, pero gusto ko sa gabing ito, mag-focus lang tayo sa gustong iparating ng Diyos sa bawat sa atin ngayon. That's it. Then He just gives it to you. Then you know it's yours. That's the way it is. Our children, so forth. We apply the blood, believe it, that's all. All right. What does He do then? When you can present the token with your prayers, it shows that you have fully come to obedience to the whole word. Now, mababasa kasi natin sa kabila ng pangaral niya, one requirement to have the Holy Spirit is full obedience to the Word of God. Full obedience to the Word of God entitles you to the token. Di ba? Meron tayong mababasa na ganyan. Kaya nga, sabi nga, it shows that you have obeyed every word, then you and the word are one. Amen. You're only asking for the thing that you are. Atin na yan Kaya nga inihiling natin yan mga kapatid. So, ibig sabihin, kung sa gabing ito nangangailangan ka ng kagalingan, i-connect mo lang naman sa salita by my stripes ye are healed. Meron pa bang duda? Diyos ang nangako, banal na Diyos nangako. Di ba? Kung titignan natin, minsan naawit natin You are the God that healeth me.
You are the Lord my healer. You sent your words and healed my disease. You are the Lord my healer. Ang gandang awit. Mapanghawakan ba natin to? Kailan mapanghawakan natin to, mga kapatid? Dahil gusto ng Diyos na i-manifest ang kanyang kapangyarihan sa salitang ito. Imagine kung ikaw, inawit mo tapos wala lang sa puso mo, nasasaktan ang Diyos. Tandaan po natin to, walang binigkas ng Diyos na salita na walang kabuluhan. Lahat yan para sa atin. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, sabi ko nga po, hindi official, lumampas na ako ng 30 minutes. No? Kala ko 30 minutes lang. So, ito ang prayer natin sa gabing ito. Kailangan umabot tayo dun sa dimension na katanggap-tanggap ang prayer natin. Kailangan hindi pwedeng instantly na pray tayo. Hindi po. Kailangan po na maitama natin yung approach natin sa Diyos. Wala ito sa pinag-aralan natin. Tandaan niyo po ito. Because the right approach is first to humble ourselves before God. Only to the humble and a contrite spirit, God can work and can manifest His promises. Mga kapatid ko, sa gabing ito, marahil sa ngayon ay meron tayong kanya-kanya tayong prayer. We're looking forward to be a better sons and daughters of God if God will still tarry. But above all, before we go to sleep, if we could come up with some inventories for the whole day long or for the 1 week na nagdaan, ano ang mailalatag natin sa harapan ng Diyos? Diba? Kaya nga minsan, nakasalalay sa atin mga manggagawa. Sometimes, ayaw natin ng ating mga anak na mapariwara ang buhay. Bakit nangyayari ito, Lord? Dapat ang inventaryo natin. Kasi, di ba, mga magulang, kapok ako rin. Pag nakita yung strength ng anak ko talino man ng anak mo, Brad. Siyempre, lalaking tayo nga ako rin Sa akin nagmana yan. Masyadong, sabi ng teacher, masyadong naughty ang talinong anak mo, pero masyadong naughty. Siyempre, ma'am, yung talino, posible galing sa akin. Pero yung naughtiness, posible sa nanay. Pambir. Diba? Mga nanay, tandaan nyo ito. Walang mag-angkin na sa akin kasi nagmanang kalikutan nyo. Wala naman Di ba? Ewan ko sa inyo kung kaya nyo aminin yun. Sa akin, hindi rin Pero the truth is, ang ating dakilang ama pinapakita lang sa atin ang nagawang pagkukulang ng ating mga anak. Ganyan tayo kasuwail sa Kanya. Hindi natin namalayan nun. Sad to say this, kapwa ko manggagawa, huwag natin sisihin ang ating mga anak. Let's humble ourselves. Dahil through our humility, ang Diyos magtatrabaho para sa kanila. Hinuhubog tayo ng Diyos. Hindi natin kailangan ng maraming salita. What we need is to live the way God wants us to live. Starting tonight, at this place, at this hour, malugod-nawa natin ang Diyos sa pamamagitan ng mga salitang to. Let's all stand. And let's sing that song, Only Believe, All Things Are Possible. Sa buhay natin na punong-puno ng pagkukulang, magawang punuan ng Diyos para tayo maging ganap at tunay na mananampalataya na magbigay kapurihan at kaluwalhatian sa dakil at banal makapangyarihang pangalan ng ating Panginoon. Only believe. Habang, Lord, praise God, Mami, bago ko ibigay sa ang mikropono sa ating MC, let's have a short prayer. Manalangin po muna tayo. Diyos na mabiyaya, aming dakilang Ama na kailanman hindi nagkulang sa amin. Lord, napag-uunawa namin na tanging Ikaw ang may magagawa sa bawat buhay namin. Meron kami mga magandang layunin para sa aming pamilya, para ang bawat isa sa amin na tumatayo sa bawat pamilya, Lord, ay malugod ka namin. Desire namin sa aming mga pamilya na magkaroon kami ng one heart, one accord, one mind,
one desire, and that is to do thy will habang kami binubuhay mo. Ngunit nananampalataya kami amang banal without you coming in us and indwelling in us, Lord, to lead us and to guide us. Mabibigo lamang kami. Amang banal sa gabing ito, we invite you to please come with your Holy Ghost and fire and once again purify us, Lord. Burn all the iniquities na nakita mo sa bawat buhay namin. Lord, hallelujah, mahabag ka sa amin. At puspusin mo po kami ng iyong banal na Espiritu na pamunuan kaming lumakad ayon sa iyong panuntunan, mamuhay ayon sa iyong salita, at magbigay kaluwalhatian sa iyong banal, makapangyarihang pangalan. Hallelujah. Lord, we believe all things are possible to you. At kapag ikaw ay dumating sa aming buhay, Lord, ikaw nagsabi, Panginoon, kung ang bata, binigyan mo ng paraan, umiyak lang, makamtan niya ang kanyang kahilingan. You had given us, Lord, bilang your bride. We'll just speak the word and it will come to pass. Naniniwala kami amang banal because we speak in thy name, Lord Jesus Christ, we believe. Salamat po. And once again, Father, wala nawa nalagpasan ng iyong biyaya at pagpapala sa gabing ito at lalabas kami matapos ang gawain ito, Lord, na puspos ng may kagalakan at mapagbulayan ang aming buhay for the glory of your name. Hallelujah. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus Christ's name, our Lord, we pray. Holy believe, binigyan mo sa ating everything. Parehas, baka meron ka. Salamat sa Panginoon. Napakaganda ng mensahe na pinabot mo sa akin ngayon. Tunay na ang Diyos ay tunay na tumutugon sa lahat ng ating mga pangangailangan, mga ating mga pangangailangan, kung ang bawat isa ay masumpungan sa kanyang salita. Mayroon lang ako isang sinabi ng propeta na babasahin. Mariksi lang ito mga kapatid. Kasi ang kailangan magkaroon tayo ng full submission sa salita ng Panginoon upang ang ating mga prayer ay tugunin. Yun lang kasi talaga ang sabi na no other criterion, walang ibang basihan, kundi ang lumakad tayo sa kanyang salita sa pamagitan ng ating panalangin na malakaran natin. Dahil pag nangyari, ang Diyos ay hindi mag-aatubili, amen, natugunin ang ating mga panalangin ayon sa ating mensahe ngayon. Amen. Basahin ko lang ito mga kapatid. Tunay na napakahalaga ng prayer. Sabi niya, fasting, prayer ang fasting upang tugunin. Pero sabi ng ating kapatid, hindi yung fasting na
sa pagkain, kundi magpasting tayo sa mga bagay na ayaw ng Diyos sa atin. Amen? Sabi dito sa kunting ng ating propeta, sabi niya, kasi sa totoo lang, ang prayer, wala tayong ibang, ito dinas natin na pag mayroong mga pangailangan, tawagin si pastor. Tawagin ng elder. Even sa Bible, sinasabi ng Bible, di ba na? Pag may panalangin, tawagin ng mga elder. Kasi ang expectation sa elder o pastor, ito ay lumalakad sa salita ng Panginoon. Kaya yun lagi ang walang ibang mapapasok sa isip ng mga manampalataya. Kundi tawagin ang magulang, tawagin yung mga manggagawa sa church. Di ba? Kasi yun ang expectation na sila tinutugon, ginabagyabayan ng Panginoon at dinidinig ang kanilang panalangin. Bakit kaya? Dahil sila'y lumalakad sa salita ng Panginoon. Ngunit dito sa sinabi ng propeta, sabi niya, and I know this, that some of us has more faith than others. Sabi ng propeta. And those who have abundance of faith are supposed to pray for those. So, di ba? Pag sinabing elder na manggagawa sa church, sinabing pastor, sila yung mga abundance of faith. Hindi po ba? Tawagin, pag may tawagin si pastor, ipag-pray. Pag-pray, pag may bless, pag-bless ang bahay, tawagin si pastor. Tawagin ng elder, ipag-pray para i-bless. Kaya lagi nakatuon kaya laging sinasabi ng kapatid natin sa mga manggagawa, sabi niya, kasi nakatuon ang mga mata ng mananampalataya more on ministers. Sabi niya, those who have abundance of faith are supposed to pray for those. But if you don't live right kind of life, diba? Sabi ng propeta, kahit na ministers ka, kahit pastors ka, amen? Sabi niya, but if you don't live the right kind of life, you better live away from it. Tumanggi ka na lang. No? Sabi niya, you better live away from it. The devil will laugh at your prayer. Pagtatawanan tayo ng, kaya kailangan, fasting and prayer. Lalo na sa mga ministers. Fasting and prayers. Number 1, yung mga kahinaan natin. Kaya nga tama dapat hindi tayo nagpapakita ng kahinaan sa ating sambahayan. Yung mga elders, pastors, dapat hindi ka makitaan ng ganung kahinaan. Kasi wala iba silang, nawala na nga yung faith nila sa Diyos Imbis na sa Diyos, nauwi na sa tao nga di ba? Nauwi na nga sa tao kasi imbis na tayo manalangin sa Panginoon, di tayo, tawagin natin si elder, tawagin natin si pastor. Di ba? Sabi niya, the devil will laugh at your prayer. But when you live right, and do right, kahit sino man ito, ministers, pastors, even na mananampalataya, but when you live right, and do right, and act right, and have faith in God, then Satan will tremble when you speak. Manginginig si Satan pag nagsalita ka. Ano lang hinihin niya? Live right, act right, do right. Amen? Cause, Dahil, cause God swore. Nag-swear ang God. Under obligation. Diba? God swore under obligation, He would take care of that prayer. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Minsan din sa buhay ko mga kapatid, bago lang ako sa message nyo, pero talagang in love ako sa Panginoon. Yung anak ko si Dairin, namaga yung ganito. Dinala namin sa doktor, sabi ng doktor, x-ray, i-opera dahil bubutasin yung ganito ng anak ko. Wala kaming pera. Pagdating ko sa bahay, pero siguro tiningnan ako ng Diyos bilang pagkabinhi o talaga gumagawa ng Diyos para sa akin. Kasi that was, bago lang ako sa mensahe. Pero dito sa act right, live right, hindi pa ako ganun. Pero naniwala ako na pag binhi ka ng Diyos, hindi ka rin niya hahayaan. At sa time na yun, siya na yung gumagawa, kinakausap ka na niya. Alam niyo mga kapatid, sabi ko, Panginoon, naniwala ako, Lord, na ikaw lang ang tagapagpagaling sa lahat. Sabi ko, Panginoon, alam mo, kapos kami. Sa labat lang ako nagtrabaho, what is 15 pesos a day. X-ray,
Saan ako kukuha? 15 pesos a day ang sweldo ko. Sabi ko, Panginoon, wala akong pinaniwalaan tagapagpagaling ng lahat. Napakaliit lang ito na problema, Panginoon. Pagalingin niyo po ang anak ko. Pagdating na alas 12 ng gabi, nakita ko tumutulo dito yung nana ng anak ko. Dito, tumutulo. Gabi, pinunasan ko. Ay, salamat, Panginoon. Pagdating ng umaga, yung pula na parang star apple lang kulay, nawala, bumalik siya sa pagkaganito. Walang butas na nangyari, kaya lamang para ma-healed yung kanyang sugat, pinainom namin siya ng antibiotic. Ngunit sa sinabi ng doktor na mabutas yung ganito, walang nangyari. Kaya tayo ngayon, mananampalataya, sabi nga, ang bride ay kaisa ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Ano mang hilingin natin sa Panginoon, ibibigay niya sa atin. Kaya huwag tayo mabahala. Maraming salamat sa mensahe ng ating kapatid tunay na ang Diyos ay buhay sa ating kalagitnaan. Amen. Siguro alas 9 na. Isa pa, mga kapatid. Hindi ko nililip up ang sarili ko. Nasa message na ako. Nagbabike ako papunta sa Max. Wala kaming bahay. Nakatira kami doon sa napakaliit na bahay. Sabi ko, Lord, huwag mo naman ipagdamot sa akin yung ganyan lang bahay. Simple lang. Pero ang sweldo ko 500. Nag-aaral ang mga anak ko. Kinakainan namin saan ako kukuha ng pambahay? Sa lupa pa lang napakamahal. Pero biglang pandemic pa, pinatayo yung bahay. Purihin ang Panginoon. Kaya pag nag-ano ka lang talaga, hindi naman ako kasi simpleng bahay lang naman yan. Ang malaki kasi ang hiningi ko sa Panginoon, ang pinupunto ko rito, anumang hilingin natin sa Panginoon, anumang dinesire natin na ayon lang sa kanyang kalooban ay ipagkaloob niya. Kaya ano daw? Fasting and prayer. Fasting tayo sa ating mga pagkukulang sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Siguro ako na mag-close ng panalangin. Hallelujah sa ating pagtatapos. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We believe, Lord, na Panginoon, narito ka sa gabing ito, Panginoon. Dahil naniwala kami, Lord, na ang bawat gawain na itinakda mo, Panginoon, ay ikaw po ang kalooban nito. Hallelujah. Panginoon, salamat sa mensahe mo, Panginoon. Salamat sa pangungusap mo, Father God. Salamat sa mga pasalita na nagbigay sa bawat isa sa amin ng inspirasyon, Panginoon. Ang totoo, Lord, sa aming puso, kaya kami narito, Father God. Nais namin, Panginoon, na ang aming mga pagkukulang, Lord God, ay aming ma-overcome sa pamamagitan ng iyong mga salita. Please, Lord, tugunin niyo po ang aming mga desire, Ama. Hallelujah. Mga lumakad na mga araw sa aming buhay hanggang sa Sunday, Father God, na darating. Ingatan niyo po ang aming mga lakad, Lord. Please, wag niyo po kami pahintulot na magkaroon kami, makakagawa kami ng mga bagay na hindi naaayon sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Naway, Lord, wag kami makalabas sa inyong boundary, Father God, sa iyong perfect will, Father God. Hallelujah. Dalhin mo lamang kami, Panginoon. Sa iyong salita na wala magiging, hallelujah, priority namin. Tapos samahin namin, Father God, ay ang salita mo at paano kayo mamuhay sa iyong salita. Please, Lord, help us. Marami kaming kahinaan, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Maging ang aming mga kapatid, Lord, na naipag-pray na. Yes, Lord. Sabi mo, Panginoon, pray without ceasing, Panginoon. Lord. Nagpapakita lamang na mayroon kaming Diyos na pinasusukuan at pinagkatiwalaan. Yes, Lord. Hallelujah. Ang lakad ng aming kapatid ngayon, Father God, mamaya, Father God, Hallelujah. kanyang asawa, Sister Kim, at ang kanyang kung sino mga kanyang mga kasama, Father God. Dalangin namin sa iyo, Panginoon. Please, Lord, balutin niyo po sila ng buong proteksyon ng pag-ibig at sa kalsada. Huwag niyo pong hayaan pa ito ng kaaway, lumambalo sa iyo. Paglalakbay, Panginoon, samahan niyo po sila. Lahat ng aming mga kapatiran, Lord God, mula ngayon hanggang sa Sunday, family ni Brother Jerry, family ni Brother Michael, family ni Brother Dan, family ni Brother TD, family ni Brother Ulding, Brother John Michael, Brother Rolly, Panginoon. Lahat ng mga
kapatiran, Sister Jenny, Oh, ang God. mga anak, Pati Sige God. lamang kami. Ang protection, pag-iingat, pagpapala, Yes, Lord. financially, higit sa lahat sa spiritual, Pati God. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Naway mag-matured kami bilang mga Kristiyano, Panginoon. Yes, Gawa kami magawa ng mga Hallelujah. kahihiyan sa inyong pangalan, Pati God. Oh, I-equip niyo po kami ng inyong salita, Ama. Amen, Lord. Hallelujah. Yung buhay at makapangyarang pangalan, hinihingi namin na sa Sanding Darating, Lord. Muli ipagkalubong kagalakan sa inyong mga puso at magpuhin ka, Panginoon namin, sa lugar na ito kung saan ito ay tinalaga mo para sa amin o pampurihin ka, Panginoon. Amen, Lord. Buhay na Diyos, ang lahat ng kahilingan, kapurihan, pasalamat, pagdakila ay Panginoon sa inyo Oh. lamang, Ama, in the name of our Lord Jesus Christ. we pray. Amen. Amen. Lord.